Hoy ate, nagbabasa ka ng libro, lumaki ka sa lansangan. Marunong ka ba talagang magbasa? Gusto mo bang kumuha ako ng tutor? Ate, pagkatapos ng lahat ng taon sa lansangan, ngayon nakatira ka sa ganitong lugar. Hindi ka ba sanay o noong natutulog ka dati, marami bang pulubi ang nanggulo sa'yo? Wala ka bang sakit na nakakahawa? Sige, sabihin mo. Anong pinagdaanan mo? Wala kang karapatang malaman kung ano ang pinagdaanan ko. Ikaw, munting daga sa kalye. Ngayon, nagmamataas ka na. Gutom ako. Sige, magluto ka ng isang mangkok ng shredded pork noodles. Gusto mo bang magluto ako ng noodles para sa'yo? Ano, sa tingin mo ba, isang batang kalye ay pwedeng maging anak ng ward? Ibinalik ka lang ni tatay para sa namatay mong nanay. Sigurado ka ba gusto mo bang magluto ako ng noodles para sa'yo? Oo, ako nga. Hindi ko talaga alam kung paano gumawa ng shredded pork noodles. Pero alam ko ang ibang uri. Ano? Big bowl of belt noodles, masarap ba? Buwisit, sinaktan mo ako. Nung nasa labas ako, nakasuot ka pa ng diaper. Wala kang karapatang mangapi sa akin. Sinaktan ako ng walang hiyang bata. Ayos ka lang ba? Walang hiyang bata, sinaktan mo ang ate ko. Ikaw? Galawin mo ako muli at papatayin kita. Ikaw, Tama na. Ganito mo ba tratuhin ang sarili mong mga kapatid? Paano mo ba gusto na tratuhin ko sila? Mabait at maamo? Tatanggapin na lang ang mga suntok at insulto? Hayaan mo muna siyang magsalita. Ang negosyo ang dapat unahin. Sige Maximo, kaunting pag-aaway sa magkakapatid ay normal. Huwag mo kaming gambalain sa negosyo. Ana, sa tingin ko, hindi ka talaga bagay dito. Hahanapan kita ng mabuting pamilya, magpakasal ka doon at mamuhay ng disente. Sa wakas, ang tunay na paksa. Maximo, gusto mo ng alyansa sa mga Brown, pero hindi mo hahayaan si Angela na makasal sa lumpo. Pero hindi mo mahuhulaan ngayon, haharapin mo ang sarili mong impyerno. Kaya pala sa lahat ng mga taong ito, hindi mo ako pinansin. At ngayon, napakabait mo, nakunin ako pabalik. Tumahimik, nakatakda na ang kasal na ito sa mga Brown. Ana, pakasalan mo siya, walang pagpipilian. Ang unang hakbang sa paghihiganti ay ang maging shareholder ng Ward Corp. Sige, magpapakasal ako sa mga Brown, pero may kondisyon ako. Ano? 3% ng original na shares ng Ward Corp. Ang kaya ko lang ay 1%. Ang hindi mo napapansin ay kailangan ko lang ang status bilang shareholder. Magsisimula na ang paghihiganti ngayon. Sige. Bumangon. Sabi ko, bumangon. Ang tapang mo. Hinampas mo ako? Nauna kang humampas. Sino ang nagutos sa'yo na tanggalin ang pulang belo? Ito ba ang asal ng pamilya Ward? Pinaghintay ang nobya hanggang hating gabi. Iyan ba ang asal ng pamilya Brown? Huwag mo akong sermonan tungkol sa asal ng pamilya Ward. Dapat mong malaman na lumaki ako sa kalye. Binalik lang nila ako 1 buwan na ang nakaraan. Ikaw. Anong ginagawa mo? Sinadya mong umuwi ng huli. Sinubukan mo akong takutin, 'di ba? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Dapat mong malaman. Gamit lang ako ng mga Ward. Ang layunin nila ay makipag-alyansa sa mga Brown para isil ang partnership. At ikaw, sinaliksik na kita. Hindi ka rin paborito sa pamilya Brown. Kung paborito ka, hindi ka nila ipapakasal sa akin. Ano ang punto mo? Magtulungan tayo. Kapangyarihan sa kapangyarihan. Tulungan mo akong kontrolin ang Ward Corp. Pagkatapos gagamitin ko ang kapangyarihan ng mga Ward para tulungan ka manalo sa posisyon bilang leader ng mga Brown. Deal? Kaya ginagamit mo ako bilang hakbang sa iyong paghihiganti? Kaya pala pumayag kang pakasalan ako. Dapat kang magpasalamat na may silbi ka pa para magamit. Ang mga mapagkukunan ko sa pamilya Brown ay limitado. Hindi kita masyadong matutulungan. Huwag kang mag-alala dyan.
Sumunod ka lang sa akin. Sige, hindi pa ako nakakilala ng babaeng ambisyosa. Siya, iba. Maligayang pagtutulungan. Ayon sa mga pahiwatig mo, lahat ng hiniling mong hukayin ay narito na. Mama Pere, salamat. Pupunta ka ba para makita sila? Oo, Sasamahan kita. hindi na kailangan. Nagawa mo na ang pinakamahalagang bahagi. Ako na ang bahala sa natitira. Mukhang komportable si Ginang Ward. Ito ang pribadong villa ko. Anong ginagawa mo dito, bruha? Lumabas ka, hindi ka welcome dito. Hoy bruha, bingi ka ba? Umalis ka? Hindi mo ba ako naririnig? Chole, kinuha mo ang bahay ko, ang asawa ko, lahat ng meron ako. Ano pa ang gusto mo? Iwan mo ang nanay ko. Huwag mong saktan ang nanay ko, masama ka. Walang hiyang bata kasing mura ng nanay mo. Bubugbugin kita. Rachel, sa tuwing naiisip ko kung paano ako iniwan ni Max para sa pera, napilitan akong maging kabit sa lahat ng mga taong iyon, kaya gusto kitang wasakin. Kung alam ko lang na ganun siyang hayop, Ang tapang mong sumagot, bugbugin siya, bugbugin hanggang mamatay. Gusto mo bang lumabas ako? Tama, lumabas ka. Ngayon, anong parte ang hindi mo naintindihan? Pasensya na, Ginang Ward. Hindi ko masyadong narinig. Pwede mo bang ulitin? Sabi ko lumabas. Lumabas. Hindi ko alam kung paano. Ikaw na lang ang magturo sa akin, Ginang Ward. Bruha ka, hinampas mo ako, tama na. Ana Ward, sinaktan mo ang nanay ko, papatayin kita. Anong ginagawa mo? Tulong! May tao ba? Tulong! Hampasin mo siya. Malakas. Teka, Takot ka na ba? Walang hiyang bata. Sasabihin ko sa'yo, masyadong huli na. Ginang Ward, bago mo ako turuan ng leksyon, baka tingnan mo muna ang dokumentong ito. Ito, paano mo nakuha ito? Nanay, ano ang problema? Nanay, hindi ito totoo. Ano sa tingin mo ang gagawin ni Maximo? Paano kung malaman niya na nagkaroon ka ng kanyang anak sa ibang lalaki? Ang ekspresyon niya ay hindi mababayaran. Nanay, sabihin mo sa akin, hindi ito totoo. Walang paraan na hindi ako ang tunay na anak ni tatay. Sige, punitin mo. Kopya lang yan. Marami pa akong libo-libo sa bahay. Kung gusto mo silang punitin, gawin mo na. Bruha, papatayin kita. Bitawan mo ako. Ma'am, Ano ang gusto mo? Simple lang, ililipat mo at ng anak mo ang mga share ninyo sa Ward Corp sa akin bilang proxy. Relax, hindi ang mismong shares, karapatan sa pagboto lang. Ano ang balak mo? Ibaba ako si Maximo, ako ang magpapatakbo ng Ward Group. hindi tayo. Bakit pipirma, ma'am? Kapag nakuha niya ang kumpanya, sino ang nakakaalam kung mababawi pa natin ang mga share natin? Pero, May ebidensya siya sa atin. Pwede rin tayong makakuha ng ebidensya sa kanya. anong ibig mong sabihin? Ma'am, hawakan muna natin siya. Pagkatapos, kukuha tayo ng mga kompromisong larawan niya kasama ang ilang bodyguard. Sa ganun, Patay ka. Gandang ideya. itali muna ang bruhang ito. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung anong klase kayong dalawa. Kung pumunta ako dito ng mag-isa ngayon, dahil sigurado ako. Tandaan mo, ako si Ana, nasa akin ka habang buhay. Sa huling pagkakataon, kasunduan sa proxy, pirmahan mo o hindi. Oo.
Pipirmahan ko. Paalam? Kole, pagkatapos kong mabawi ang lahat ng pag-aari ng lolo ko, saka tayo mag-areglo. Tagapangulo, huwag kang mag-alala. Bukas na halalan ng tagapangulo pormalidad lamang. Lahat kami ay susuporta sa iyong muling pagkakahalal. Tama po, Tagapangulo. Itinatag mo ang ward group. Kung hindi ikaw ang kwalipikado maging Tagapangulo, sino pa? Kung ako ang tatanungin mo, laktawan na ang pormalidad. Manatili ka na lang bilang tagapangulo. Sumunod tayo sa mga batas ng kumpanya. Sige, hanggang dito na para sa araw na ito. Pwede na kayong umalis. Opo, tagapangulo. Opo. Inilipat ba talaga ng mga Brown ang 3% ng kanilang mga share kay Ana? Boss, totoo po. Alam ko na, ang walang hiyang bata ay sobrang masunurin. May binabalak talaga siya. Akala niya kaya akong talunin ng mga murang trick. Managimpan ka. Boss, ano ang gagawin namin? Kontakin ang Black King ng Black Dragon Clan. Sabihin sa kanya na dalhin ang kanyang mga tauhan bukas. Kung ang walang hiyang bata ay magpakabait, baka hayaan ko siya. Pero kung gusto niyang mamatay, tutuparin ko ang hiling niya. Tututol ka ba, Ana? Sino ka ba? Ito ay panloob na halalan ng Ward Corp. Tagalabas ka, wala kang say. Anong nangyayari dito? Paano na ang panganay na anak na babae? Kalabanin ang sarili niyang ama? Ito ay nakakagalit. Ana, kung aalis ka ngayon din, magpapanggap akong walang nangyari. Maaari kang bumalik sa pagiging Ginang Brown, mamuhay ng komportable. Paano kung tumanggi ako? Tatanggi ka? Kung ako sa iyo, hindi ako tatanggi. Hindi mo kaya ang kahihinatnan. Noong 6 ako, pinalayas mo kami ng nanay ko. Hindi ako makatanggi noon. Pero ngayon, Maximo, akala mo 6 na taon pa rin ako. Hindi mahalaga ang edad. Ako pa rin ang tatay mo. Huwag isipin na nagdala ka ng ilang matatapang na bodyguard. Kaya mo akong kalabanin. Ngayon ay ika-10 anibersaryo ng pagkamatay ng nanay ko. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Maximo. Ngayon kukunin ko lahat sa iyo. Gagawin kitang manabik na mamatay. Kaya sigurado ka na hindi ka aalis? Aalis? Akala mo laro ito? Kung gayon, gagawin ko ang pabor sa nanay mong patay at turuan ka ng leksyon. Wala kang karapatang pag-usapan ng nanay ko. Black King, ikaw naman. Sino ang gago na gumagawa ng gulo dito? Siya si Black King. Pumapatay siya ng hindi kumukurap. Siya ay isang buhay na demonyo. Kuya, lahat ng mga tao dito, sino ang gusto mong patayin? Sabihin mo lang, ako na ang bahala. Binigyan kita ng pagkakataon. Eh ano? At ngayon, ikaw na ang dehado. Black King, baliin mo ang mga braso at binti ng walang utang na loob na anak na ito. Tapos, itapon mo siya. Kaya pala may dala kang manlalaban. Kung gusto mong mabuhay, kunin mo ang iyong tauhan at umalis. Akala mo ba isang top bodyguard ang makakalaban sa king? Minamaliit mo ako. Maling lugar ang pinuntahan mo. Huli na para umatras ngayon. Lumuhod ka. Sa mundong ito, bukod sa Diyos, at sa iyo maong nanay ko, walang karapat dapat akong luhuran. Eh di mamatay ka. Teka, Kuya, hindi ka naman lumalambot di ba? magsasabi ako sa iyo, Ana, hindi ko minahal ang nanay mo, ni ikaw. Lahat ng ito ay kanyang mga pangarap lamang. Sa lahat ng mga taong ito, kapag naiisip ko siya o ikaw, nandidiri ako. Max! Lahat ng pagkakamali ay matatapos ngayon. Huwag mo akong sisihin dito. Ikaw ang may gawa nito sa iyong sarili. Kunin siya. Mamatay ka! Ana, ikaw. Diyos ko, si Senyorita Ana tinalo ang Black King. Sino ba siya? Mukhang may handa si Senyorita Ana.
Mabuti, mabuti. Hindi ko inaasahan na kaya mo ito. Ano naman? Sa huli, anak ka pa rin kita. Tatay mo pa rin ako. Hindi mo naman ako papatayin, di ba? Siyempre hindi. Masyadong madali iyon para sa'yo, Maximo. Ang pinakamamahal mo, ang pinapahalagahan mo ay ang ward group. Kung aalisin ko iyan, hindi ba iyon mas masakit pa sa kamatayan? Akala mo dahil marunong kang lumaban, boboto sa'yo ang mga shareholders para maging chairman. Bukod pa riyan, hindi ka qualified. Sa dagdag ng shares ng Brown, 4% lang ang meron ka. Sabi ng rules ng kumpanya, kailangan mo ng 20% para tumakbo bilang chairman. Meron ka ba niyan? Ana, ang alam mo lang ay lumaban. Wala kang alam sa negosyo. 4% at gusto mong tumakbo bilang chairman? Tanga ka. Sino ang nagsabing wala akong 20%? Anong ibig mong sabihin, Ana? Tigilan mo ang pag-bluff. Na-check ko na. Walang nagbenta sa'yo ng shares. Paumanhin, Ginong Ward, ngunit si Senyorita Ana ay may hawak na proxy para sa 6% ng asawa ninyong si Chol at 10% ng anak ninyong si Jack. Kabuuan, eksaktong 20%. Narito ang kasunduan ng proxy. Na-file na ito sa mga autoridad at may legal na bisa. Ano? Kayong dalawa, imposible iyan. Nanay, kuya, paano ninyo nagawa ito? Honey, ay Ayusin kita sa bahay. Walang hiyang bata. Wala akong pakialam kung paano mo pinilit silang pumirma sa proxy na iyan. Akala mo kaya ako nito ibagsak? Managinip ka pa. Tama, Ana. Ginagawa mo ito sa sarili mong tatay. Napakawalang utang na loob. Hindi ka namin iboboto bilang aming tagapangulo. paano nagkaroon ng anak na tulad mo, lumalaban sa sarili mong tatay, sa ganyang klase ng ugali, kung maging tagapangulo ka, sisirahin mo ang ward group. Hindi ka namin iboboto. Walang hiyang bata. Nakikita mo ba iyan? Ako mismo ang nagtayo ng kumpanyang ito. Ano kung mag-revote tayo? Wala ni isang boto ang mapupunta sa iyo. Oh, talaga? Simulan na ang muling pagboto. Gusto kong makita na matalo ang bruhang ito ng patas. Opo, tagapangulo. Void ang huling round. Muling pagboto, atensyon mga shareholder, sa 1 minuto, muling magbubukas ang voting system. Pwede ninyong gamitin ang phone para bumoto para kay Mr. Max. Suportado namin ang muling halalan ng dating tagapangulo. Sino mang boboto para kay Ana, ang walang utang na loob na anak na yon, pababayarin ko sila. Tama, bumoto para kay Ana at kalaban mo kaming lahat. Kita mo yan, Ana? Doon nanggagaling ang puso ng mga tao. Akala mo ba'y sa maruruming taktika makukuha mo ang mga share ng nanay ko at ng kapatid ko para maging tagapangulo ka ng ward group? Delusional ka. Pokpok, kasing sama ng nanay mo. Alam mo ba ang pinaka-pinagsisisihan ko sa buong buhay ko? Nang ipanganak ka ng nanay mo, hindi kita sinakal ng sarili kong kamay. Tumahimik ka. Kulang na kulang ito. Gusto mong maghiganti para sa nanay mo? Sige, mangarap ka. Hinding-hindi mo makukuha ang pagkakataong iyon. Tagapangulo, pwedeng magsimula ang botohan? Mga dating kaibigan, nasaksihan ninyo ang drama ng aking pamilya ngayon. Humihingi ako ng tawad sa inyong lahat. Dating tagapangulo, wala kang kasalanan dito. Tama, kasalanan ni Ana iyan. Tama, salamat sa inyong lahat. Simulan na natin ang pagboto. Sandali. Ano, sa pagsasalita mo lang ba makakakuha ka ng mga boto? Max, hindi mo pa ako kilala. Akala mo ba pagkatapos ng lahat ng pakana, hindi ako darating na handa? Anong ibig mong sabihin? Mga direktor, payag ba kayo na ang Future City ay isara ng walang tiyak na panahon para lang patuloy ninyong suportahan? Si Max bilang tagapangulo? Ano? Ang proyektong Future City sa Busy City, mahalaga ito sa ward group para sa pag-unlad ng susunod na dekada. Kung ito ay isara ng walang tiyak na panahon, lahat ng ating liquid capital ay magkakaroon ng problema. Tama, pwede itong magdulot ng pagkabangkarote ng ward group. Tama, ito ay maaring magdulot ng pagbagsak ng ward group. Huwag kang makinig sa kalokohan ni Ana. Sa lahat ng mga taong iyon, nakatira siya sa lansangan. Lumaban lang ang alam niya. Tinatakot lang niya tayo. Tinatakot ba kita? Malalaman mo sa madaling panahon. Ana, hindi ba sapat ang gulo na ginawa mo? Ano, natatakot ka? Ana, tigilan mo na ito. Kung aalis ka ngayon din, magpapanggap pa rin akong walang nangyari. Kung hindi. Kung hindi ano pa ang kaya mong kunin sa akin? Ano pa ang gusto mong mawala sa akin? Ikaw. Chairman, masamang balita, na-shutdown ng outer project. Ano? Paano ito nangyari? Anong nangyayari? Bakit na shutdown? Ano ang eksaktong nangyari? Sabi ng LH Group, sa Hilagang Lungsod may alitan sa lupa sa Future City. Walang trabaho hanggang sa maayos ito. Imposible. Yan.
Bakit hindi? 30 taon na ang nakalipas. Pinirmahan ko ang kasunduan sa iyo sa ngalan ng LH Group. Matagal nang naitakda ang bitag. Iyon lang para sa araw na ito. Ana, halimaw ka. Anak sa labas ka. Anak sa labas. Lahat iboto ako. Maliit lang ang issue ng Future City. Ipinapangako kong malulutas ito sa loob ng 30 taon. Tama, ang ward group ay dumaan sa bagyo sa loob ng mga dekada. Magtiwala kayo sa tatay ko, higit pa siyang may kakayahan. Ginoong White, Ang dokumentong ito ay kasunduan sa pag-aayos mula sa LH Group. Ngayon, basta't si Senyorita Ana ay mahalal na tagapangulo, ang proyektong Future City. Kung hindi, Senyorita Ana, agad naming sisirain ang kasunduan. ang tagapagmana ng LH Group, si Laura, matagal na kaming magkakilala. Kung wala ang aking pahintulot, hindi na muling sisimulan ang proyektong Future City. Ana, bruha ka. Anong mapapala mo kung bumagsak ang ward group? Anong mapapala? Marami. Pagkatapos mawala ang ward group, tingnan natin kung ano ang maipagmamalaki mo, Angela. Ikaw? Ana, sinisikap mo bang sirain ako? Tatay mo pa rin ako, tatay. Noong naghihingalo ang nanay ko, umiiyak at nagmamakaawa ako na bigyan mo ako ng 10,000 yuan para sa gamutan ng nanay ko. Bakit hindi mo sinabi noon na tatay mo ako? Ako, Nasiampunan ako. Noong ako ay inaapi ng isang grupo ng mga bata. Nasaan ang tatay mong ito? Pinalayas mo ako nung bata pa ako. Alam mong wala na ang nanay ko pero wala kang ginawa para sa akin. At ngayon ibabalik mo ako. Para lang pakasalan ako sa pamilya Brown. Ang hindi ko maintindihan ay itinayo mo ang iyong kayamanan sa pamilya ng aking nanay. Binigyan ka pa niya ng mga anak. Kaya bakit galit na galit ka sa amin ng nanay ko? Ano bang ginawa ng nanay ko sa nakaraang buhay? Pinatay ang buong pamilya mo? Alam ng lahat, mahirap lang si Maximo. Hinabol niya ng walang tigil ang nanay ko para umangat. Niloko niya ito para ilipat lahat ng share niya sa kanya. At anong ginawa niya? Dinala niya ang kanyang kabit at ang anak niya sa bahay. Pagkatapos, pinalayas niya kami na parang basura. Kahit aso, pagkatapos ng ilang taong pagpapakain, alam ang katapatan sa kanyang amo. Ngunit ang ginawa ni Maximo nagagalit maging ang mga Diyos. Mas masahol pa sa hayop. tumahimik ka. Hindi ayaw ko. Pinayagan mo pa ang asawa mong si Chole na bugbugin at hiyain ang nanay ko. Tuwing makakahanap ang nanay ko ng bagong trabaho, pumapasok ang asawa mo at sinisira iyon. Tuwing susubukan naming umalis ng lungsod ng QZ, tinatakot kami ng asawa mo. Sabi niya kung aalis kami ng lungsod ng QZ, papatayin niya ako. Hindi iyan nangyari. Nandito lang ang asawa mo, harapin natin siya. Ginang Ward, ginawa mo ba ang mga yon noon? Nagsisinungaling ba ako? Pasensya na, mali ako. Hindi dapat kita ginawan ng ganoon, pati ang nanay mo. Sa lahat ng mga taong iyon, nakaligtas ang nanay ko sa pamamagitan ng pagpulot ng basura, walang mapagsandalan. Pagkatapos, nagkasakit ang nanay ko. Pulmonya lang. Ilang libong piso lang sana ang makakapagligtas sa kanya. Nakiusap ako sa iyo sa ulan. Yumukod ako sa iyo, humingi ng ilang libong piso para iligtas ang nanay ko. At ano ang ginawa mo? Pinalayas mo ako. Lumayo ka na lang. Tumahimik ka. Maximo, hindi na ako ang dating Ana na ako dati. Gusto mo akong saktan ngayon? Hindi mangyayari iyon. Mga stockholder, iboboto ba ninyo ako o para kay Max? Kayo ang bahala. Pero ipapangako ko, kapag ako'y naging tagapangulo, gagawin ko ang lahat upang maipamahagi ang kapangyarihan ng grupo at mga kita sa inyo. Dahil kayong lahat ay kumukuha ng mga bahagi ng grupo ay ang pinakamalaking parusa para sa kanya. Binoboto ko si Ana. Bata pa si Ana at may kakayahan. Naniniwala akong kaya niya gawing mas dakila ang ward group. Ginoong Troy, kayo. Tito Troy, paano mo nagawa? Ginoong Ward, hindi naman sa hindi ko kayo binoboto, pero hindi ko kayang manood lang at hayaang lumubog ang ward group. Oo, Ginong Ward, pasensya na. Binoboto ko si Ana. Simulan na ang sistema ng botohan. Bumoboto kami para kay Ana. Sinabi ko sa'yo, ngayon gagawin kitang mawalan ng lahat, Max. Kapag ako'y naging tagapangulo, kukunin ko ang mga share mo ng paisa-isa. Humanda kang manirahan sa lansangan. Ikaw na walang utang na loob. Ang mapagmahal na magulang ay nagpapalaki ng anak na may paggalang. Ang isang katulad mo, bakit ako magiging matapat sa'yo? Halimaw.
Simulan na ang botohan, ang tagapangulo ng ward group. Kukunin ko ito ngayon. Teka muna. Teka lang. Hipag. Sana hindi ka magagalit na bigla akong pumunta sa party. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa ko dito? Ikaw at ang kuya ko ay nagsabwatan na sakupin muna ang ward group pagkatapos ay agawin ang aking mana bilang pinuno ng mga Brown. Halata na halata kayo. Dapat ba akong manahimik na lang? Tama po kayo, ikalawang senyorito. Ambisyosa si Ana. Hindi siya dapat maging tagapangulo ng grupo natin. Ikalawang senyorito, kung ako ay muling mahalal bilang tagapangulo ngayon, ang ward group ay lubos na susuporta sa inyo bilang pinuno ng mga Brown. Sige. Alam ko ang pinag-aalala ninyong lahat ang pagsasara ng Future City. Ngayon may dala akong isang pangunahing shareholder ng LH Group, si Ginoong Damian Cross. Huwag kayong mag-alala, lahat. Magiging maayos ang proyekto ng Future City. Kung gayon, mukhang susuportahan natin si Ginoong Ward sa halip. Damian Cross, ang Future City Project ba ay itutuloy o hindi? Kaya mo bang garantiyahan yon? Kung hindi ko kaya, ikaw? Narinig ninyo lahat yan. Maayos ang Future City. Bumoto para kay Ginoong Ward ngayon, ang LH Group at ang aking pamilya ay magiging matatag na kakampi ninyo. Kung ihahalal ninyo si Ana bilang tagapangulo, ang LH Group at ang mga Brown ay magiging kaaway ninyo. Sa kabilang banda, kung si Ana ang ihalal ninyo bilang tagapangulo, ang LH Group at ang mga Brown ay magiging mga kaaway ninyo. Ano pang hinihintay natin? Kailangan nating iboto si Ginoong Ward. Ginoong Ward, naging matalino at matatag kayo sa mga nakaraang taon. Paano makakapantay si Ana? Mabuhay ang dating tagapangulo. Lubos naming sinusuportahan siya. Tito Ward, maligayang pagtutulungan. Gayun din? Walang hiyang bata. Hindi mo inaasahan ito, di ba? Lahat ng pagsisikap na yan at kulang ka pa rin. Enzo, hinahanap mo yan? Ano, Hipag? Papatayin mo ba ako? Binabalaan kita, Enzo. Sa anumang paraan, makukuha ko ang pwestong ito. Kung mabigo ako dahil sa iyo, ipinapangako ko sa iyo. Gugustuhin mong patay ka na. Binabantaan mo ako sa harap ng mga taong ito, ang tapang mo. Patay ka. Tigil. Lucifer, anong ginagawa mo rito? Mahal, ako na ang bahala mula ngayon. Ikaw? Ginoong Cross, sagutin mo ang tawag na ito. Ang telepono ko? Anong laro yan? Sinong nagsabi sa'yo na sumabak sa pulong ng mga shareholder ng Pamilya Ward? Bumalik ka rito. Anong pinaglalaroan mo? Sino ang nag-utos sa'yo na guluhin ang shareholder meeting ng Pamilya Ward? Bumalik ka rito ngayon din. Kuya, ako. Magsabi ka pa ng isang salita, ipapadala kita sa overseas branch. Huwag ka nang bumalik. Hindi, kuya. Pasensya na. Babalik na ako ngayon. Pasensya na, Ana. May problema rin ako ngayon, kaya hindi kita matutulungan. Wala na ako. Anak ka ng... Lucifer. Biyanan? Kaya pumunta ka ngayon para lang kumampi sa asawa mo laban sa akin? Hindi laban sa'yo, pero nasa panig ako ng asawa ko. Kung tutuusin, kasama ko siya sa buong buhay ko. Hindi sa'yo, biyanan. Di ba? Huwag mong kalimutan ang alyansa ng pamilya natin. Dapat nitong iangat ang dalawang kumpanya. Sa pagpapahina mo sa akin, papayag ba ang tatay mo? Naniniwala ako kung ang asawa ko ay maging isang direktor ng Ward Group. Kaya ang kooperasyon sa pagitan ng pamilya natin ay lalong lalakas. Magaling ang tatay ko sa negosyo. Dapat niyang makita kung saan ang tunay na interes. Ikaw, at saka, kung anong gawin ko o hindi, hindi ako makokontrol ng tatay ko. Sige. Sige lang. Iba ka talaga, kuya. Dati parang tahimik ka lang. Hindi ko alam na kaya mo pala. Asawa ko si Ana at hipag mo. Pumunta ka rito para kalabanin siya, guluhin siya. Yan ba ang respeto mo sa akin? Kuya. Kuya, ano ba? Tawag kitang kuya. At umasta ka ng parang kuya. Huwag mong kalimutan, lumpo ka. Huwag mong kalimutan. Paano ako napunta sa wheelchair na to? Muntik ka nang masagasaan ng kotse. Inilayo kita sa daan. Kahit hindi ako ang kuya mo. Ako pa rin ang nagligtas ng buhay mo. Luma na yan. Bakit mo pa yan binabanggit? Kung tagapagligtas ka lang, babayaran kita ng malaki. Pero hindi dapat maging kuya mo ako. Ako ba ang may kasalanan? Kung sana ang kotse na yun, sana napatay ka noon. Saka mamimiss kita.
Pero ngayon, nandito ka pa. Anak, sa labas ka. Tapos ka na bang dumaldal? Sinampal mo ako? Ang sampal na yon ay para sa pagwawalang galang sa kuya mo. Ang sampal na ito ay para sa pananakit sa asawa ng kuya mo. At ito ay para ipaalala sa iyo na magpakita ng respeto kapag kasama mo ako at ang kuya mo. Kung hindi, babagsakin kita sa tuwing gagawin mo yan. Gusto mo bang makipaglaro ng marahas sa akin, Ana? Gusto mong makipag-away ng malupit sa akin? Ang mga Brown ay respetadong pamilya sa lungsod ng QC. May magandang asal pa kami. Ang nakatatanda nasa itaas, ang nakababata nasa ibaba. Wala kang galang sa kapatid mo sa publiko, karapat-dapat lang turuan kita ng leksyon. Hindi ko makakalimutan ang 3 sampal na ito. Babayaran kita ng 100 beses. Sige, hihintayin kita. Lahat bumoto para kay Ginoong Ward ngayon at ipinapangako ko sa inyo. Ako ang hahawak sa Future City. Gagawin ko ito. Tungkol naman kay Lucifer Brown, lumpo lang siya. Ikaw? Wala siyang karapatan sa mana. Bumoto kayo para sa akin. Ang mga Ward at mga Brown ay magtutulungan ng malapit. Mas aangat tayo. Mukhang mas magandang suportahan si Ginong Ward. Sige, simulan na natin ang botohan. Teka, Wala yon. Huwag kayong makinig sa kanya. Ako na ang may control sa mga Brown. Wala siyang boses. sigurado ka? Wala akong boses? Binti mo, ayos naman. Diyos ko, matagal nang gumaling ang panganay na tagapagmana ng Brown. Nakakagulat. Enzo. Sige, sabihin mo sa kanila. Ako si Lucas Brown. Ang panganay at pinakamatandang apo. Sa pamilya Brown, may lugar ba ako o wala? Hindi, imposible. Imposible ito. Lucas, yung binti mo. Mamaya ko na ipapaliwanag. Lucas, mahusay kang magtago nito. Kung hindi kita pinilit ng ganito, magtatago ka pa rin, di ba? Para lang makapagbigay ng patay na suntok, di ba? Tama na ang usapan. Kung hindi ka makikisali sa mga usapin ng ward group ngayon, kusang loob kong isusuko ang karapatan bilang tagapagmana ng pamilya ko. Isusulat namin ito. Totoo ba? Totoo. Ana, hindi na kailangan. Talo na si Enzo. Ana, wala nang saysay yun. Akala mo ba talaga nakipagtulungan ako sa iyo para tulungan mo ako na maging pinuno ng pamilya Brown? Ano iyon? Sige. Isuko ang tagapagmana ng Brown ayon sa kasunduan. Gagawin ko ang lahat para tulungan ang hipag ko na maging tagapangulo ng ward group ngayon. Lucas, gagawin mo ba talaga ito? Bakit? Ipapaliwanag ko sa bahay. Lahat. Bumoto para kay Ana Ward ngayon. Kayong lahat. At ang problema sa Future City ay aasikasuhin ng kuya ko. Pero, kung mahalal ang biyenan ko bilang tagapangulo ng ward group ngayon, mababagsak ang proyektong Future City. At kahit sino sa aming magkapatid, ang maging pinuno ng pamilya Brown, lubos naming sasalakayin ang ward group. Hanggang kamatayan. Kaya ano pang pag-aatubili? Siyempre si Ana ang pipiliin natin bilang ating tagapangulo. Bata si Ana at may kakayahan. Siya ang perpektong pagpili bilang tagapangulo. Kayong lahat, Ginoong Ward, kapag tapos na ang iyong panahon, kailangan mong tumabi. Bigyang daan ang mga kabataan. Hindi ka pwedeng maging tagapangulo forever. Kapag tumatanda ang tao, nawawalan siya ng paghatol. Tingnan mo si Brain, isang perpektong halimbawa. Matalino noong kabataan niya pero ang huling mga taon niya magulo. Ang sistema ng botohan. Simula na. Ang ward group ngayong araw, eleksyon ng tagapangulo. Nanalo si Ana Ward ng landslide. Mapapahamak tayo, kasalanan mo ito lahat. Sinira mo ang ward group. Ipinapahayag ko na ang bagong tagapangulo ng ward group ay si Binibining Ana Ward. Bagong tagapangulo, pumunta po at magsalita. Sige na.
Papa? Mahal? Hindi ka pupunta sa ospital? Bakit ako pupunta? Baka pagsisihan mo yan. Pagsisihan? Siguro. Hindi ako kontento na mamatay lang siya. Gusto ko siyang mabuhay ng matagal. Tinalikdan ng kanyang pamilya, mabuhay na wala. Gusto kong bisitahin ang puntod ng nanay mo. Okay lang ba? Sige. Nanay, natupad ko na. Ako na ang tagapangulo ng ward group ngayon. Gagawin ko si Maximo at ang kabit na iyon na mawalan ng lahat. Mapapalayas sila sa lansangan. Ana, baka hindi sa paghihiganti mo nakatingin ang espiritu ng nanay mo. Baka gusto kanyang maging masaya. Ang pabagsakin si Maximo ang kaligayahan ko. Gusto kong uminom ngayong gabi para magdiwang. Sasama ako sa'yo. Cheers! Cheers! Isa pa. Isa pa at lasing ka na. Ngayong gabi, gusto kong malasing. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung bakit maayos ang mga binti mo. Nagpapanggap ka lang bang paralitiko? Sa lahat ng mga taong ito, aktibo akong nagpapagamot. Gumaling lang ang mga binti ko 6 na buwan ang nakalipas. Napakagandang balita. Bakit mo itinago? Tama ba si Enzo? Hinihintay mo ba ang tamang sandali para isagawa ang nakamamatay na dagok? Hinihintay ko ang tamang sandali. Alam mo, bago ako naparalisa, ako ang ginintuang anak ng pamilya Brown. Pero pagkatapos ng aksidente, nagbago ang lahat. Ipinapakita ng tao ang totoong kulay nila. Kapag nasa baba ka. Paano ako tratuhin ng iba? Wala akong pakialam doon. Ang mahalaga sa akin ay ang kapatid ko at tatay. Nagbago sila ng magdamag. Pinanood ko si Enzo. Na lalo pang naging pabaya. Pinlano kong saktan siya ng pinakamalakas sa pagdinig ng mana. Kaya ibig sabihin, kailanman hindi mo ako kailangan upang makuha ang mana ng mga Brown, diba? Hindi eksakto. Kung ikaw ay magiging tagapangulo ng ward group, magkakaroon ako ng mas malakas na posisyon. Pero ngayon, hindi ko talaga maintindihan. Bakit napakabuti mo sa akin? Sa totoo lang, nung una kitang makilala, akala ko magkapareho tayo. Pareho tayong itinakwil. Kung hindi ko nilagdaan ang kasunduang iyon ngayon, hindi sana uurong si Lucifer. Siya ay nagdudulot ng gulo. Kung naantala ang eleksyon, maaring naging malaking gulo ang lahat. Naiintindihan ko lahat yan, pero hindi mo pa sinasabi sa akin. Bakit napakabuti mo sa akin? Hindi na mahalaga ang posisyon bilang tagapagmana para sa akin. Kung matutulungan kita, bakit hindi? Iyon na ba talaga? Ano pa kaya? Akala ko nahuhulog ka na sa akin? Ana, dahil nahulog ako sa iyo kaya ang galit ko sa pamilya ko ay nawala. Ana, ako. Huwag kang mahulog sa akin. Kapag minahal mo ako, masasaktan ka. Tinulungan mo akong makamit ang napakaraming bagay. Paano kita pasasalamatan? Paano kung ibigay ko sa iyo ang sarili ko? Marami kang naitulong sa akin. Paano kita mapapasalamatan? Paano kung ibigay ko sa iyo ang sarili ko? Eto, uminom ka ng tubig. Tinupad mo ang pangako mo sa akin. Ngayon tutulungan kita maging tagapagmana ng pamilya Brown. Kahit pinirmahan mo ang kasunduang yon, hindi ibig sabihin na wala ng paraan. Sinabi ko na sa iyo. Hindi mahalaga sa akin ang pagiging tagapagmana. Pero may kasunduan tayo. Kaya pagkatapos mong tulungan akong maging pinuno ng pamilya Brown, diborsyuhin mo ba ako? Oo, hindi ba ito ang napagkasunduan natin kanina? Oo, hindi ba ito ang napagkasunduan natin kanina? Anong problema? Wala. Kakaiba. At hindi maipaliwanag. Ana, wala ka talagang nararamdaman sa akin. Kalimutan na.
Mahirap ang buhay niya at may matinding pagtatangi sa mga lalaki. Unti-unti kong papainitin ang puso niya. Anong tapang mo? Anong tapang mo? Bruha ka? Nag-aalaga ka ng lalaki sa labas? Chairman, pakiusap huminahon kayo. Sinabi sa akin ng doktor na iwasan ang matinding saya at lungkot. Ang anak na minahal ko ng napakaraming taon ay talagang anak sa labas ng iba. Hayaan mo akong huminahon. Nasaan sila? Chairman, tumakas na sila. Hindi ko alam kung saan sila pumunta. Mabuti, Diyos ko. Nasaan si Angela? Saan siya pumunta? Ito. Sabi. Pagkatapos pumasok si Senyorita Ana sa pwesto, naglunsad siya ng anti-corruption investigation. Ang second lady ay naimbestigahan. Malamang makukulong siya. Ana, itong bruha. Hello, na-fired na ako. Chairman, pasensya na po. Na-fired na ako. Hindi na ako makakapagtrabaho para sa inyo. Ikaw. Tubig. Gusto ko ng tubig. Lumabas ka. Gusto ko ng tubig. Umalis ka. Ayoko kang makita. Walang hiyang bata. Ayaw mo akong makita. Nagkataon lang, gusto ko lang makita kang ganito kaawa-awa. Bakit mo to ginawa sa akin? Tatay mo ako. Tatay, nung 6 na taong gulang ako, itinulak mo ako sa lupa. Nung tinawag mo akong walang hiyang bata, bakit hindi mo sinabing tatay mo ako? Lumuhod ako sa iyo sa ulan at umiyak. Nakikiusa para sa 10,000 yuan para gamutin ang nanay ko. Bakit hindi mo sinabi na tatay mo ako? Ako? Wala ka nang magawa ngayon, di ba? Pero sinasabi ko sa iyo, ang sitwasyon mo ngayon ay wala kumpara sa naranasan ko. Alam mo ba, isang batang 6 o 7 taon na may malubhang sakit ang nanay. Gaano siya kawalang magagawa? Alam mo ba ang lamig ng hangin sa taglamig kapag humahampas sa sirang bahay? Alam mo ba sa ampunan, ilang batang ligaw pinigilan ako sa banyo na basang-basa sa ihi, ilang beses ko nang gustong mamatay. Sa edad na 8, naglakbay ako ng 12 ng kilometro araw-araw para lang mamulot ng mas maraming basura para makatipid ng 2 yuan sa pamasahe para bumili ng 2 pang mantao. Sa taglamig kapag umuulan ng niebe, nagsuot ako ng sira-sirang sapatos. Basang-basa ang mga paa ko. Sobrang lamig ko kaya muntik nang maputulan ng binti. Alam mo ba ang pakiramdam? Hindi mo alam. Dahil noong panahong iyon, ikaw ang tagapangulo ng isang listed na kumpanya. Gumagastos ka ng daan-daang libo sa isang bangkete. Ang random mong tip ay nagkakahalaga ng daan-daan o libo-libo. Mapagbigay ka sa lahat, pero kuripot ka sa akin at sa nanay ko. Tumigil ka. Gusto kong magsalita. Sobrang pinurso mo ang nanay ko. Inilipat ng nanay ko lahat ng mga share niya sa'yo. Alam mo ba kung bakit? Dahil mahal ka niya at wala siyang depensa sa'yo. Naguguluhan ako. Kahit hayop hindi sasaktan ang sarili nitong anak. Bakit ang sama mo? Bukod pa riyan, yumaman ka dahil sa nanay ko. Tumahimik ka. Ngayon mo lang sinasabi sa akin to. Ano bang gusto mong gawin? Ano? Itinatago ko na ang mga salitang ito sa puso ko. Gaano nakatagal ko gustong sabihin sa'yo? Gusto kong sabihin, makikinig ka ba? Ikaw? Akala mo kawawa ka. Mabuti ka sa kabit mong si Chole. Pero siya, sumama siya sa ibang lalaki. Ang nanay ko lang ang nagmamahal sa'yo at naging mabuti sa'yo. Pero pinatay mo siya. Maximo, ito ang scarf na niniting ko para sa'yo. Gusto mo ba? Gusto ko lahat ng ibinigay mo sa akin. Mabuti na nandito ka. Pasensya na sa nanay mo. Pasensya na sa kanya. Nasaan ang libingan ng nanay mo? Gusto kong makita. Saan ang libingan ng nanay mo? Dalhin mo ako doon, gusto ko siyang makita. Wala kang karapatang malaman. Ayaw ka ring makita ng nanay ko. Ngayong nakikita kitang ganito, sobrang saya ko. Magiging abala ako. Abala ako sa pagsira ng lahat ng shares at kapangyarihan mo sa Ward Group. Ibebenta ko rin ang real estate mo. Masyado akong abala. Mali ako. Mali ako. Balik?
Nagpunta ako kay Maximo ngayon. Natanggap na niya ang kanyang nararapat. Kung wala ang tulong mo, hindi ako magtatagumpay ng ganito kabilis. Salamat. Natural lang na tulungan ko ang asawa ko. Ano ang susunod mong plano? Kontraktual na mag-asawa lang tayo. Susunod, gagawin ko ang lahat para matulungan ka na maging tagapagmana ng pamilya Brown. Ana, hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang umibig sa'yo. Wala akong pake sa pagiging tagapagmana ng pamilya Brown. Pakakasalan mo ba talaga ako? Anong ginagawa mo? Huwag mong gawin ito. Ana, hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang umibig sa'yo. Wala akong pakialam kung tagapagmana ako ng pamilya Brown. Pakakasalan mo ba talaga ako? Ano bang ginagawa mo? Huwag mong gawin yan. Lucifer, tumayo ka agad. Imposible tayo. Ana, alam kong hindi ka nagtitiwala sa kahit sinong lalaki. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Kung sa oras na yon malaman mong hindi ako bagay, maaari kang tumalikod at umalis. Pwede ba tayong magbigayan ng pagkakataon? Lucifer, sinabi ko na hindi ako maiibig sa kahit sinong lalaki o hindi ako magpapakasal sa kahit sino. Kung patuloy mong gagawin to, hindi na tayo pwedeng maging magkaibigan. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Inom tayo. Ikaw na lang uminom, wala ako sa mood. Tigil mo na ang inom. Ana? Ikaw? Susundin kita at titigil na sa pag-inom. Tara magpahinga na tayo. Sige. Hoy, Mason. Pumasok ka at tumulong. Salamat, Mason. Bumalik ka na at magpahinga. Binibining Ward, hindi dapat ganyan ang trato ninyo sa senyorito. Alam mo ba kung paano niya nakuha ang 3% na shares ng pamilya Ward? Paano niya nakuha? Ginamit niya ang 10% niyang share sa pamilya Brown para ipagpalit sa pinuno ng pamilya. Ano? Isinuko niya ang kanyang mga share sa pamilya Brown at ang karapatan ng Brown Group na magmana ng grupo. Hindi ba niya maipapakita ang katapatan niya sa iyo, Binibining Ward? Ana? Huwag kang magalit. Pasensya na. Pasensya na. Bakit ang tanga niya? Binibining Ward, ang mga salitang ito ay hindi dapat manggaling sa akin. Pero tinulungan niya ang buong pamilya ko. Kaya patawarin mo ako sa aking panghihimasok. Sasabihin ko sa iyo ang hindi niya sinabi sa iyo. Okay, nakuha ko na. Salamat, umuwi ka na at magpahinga. Opo. Gising ka na. Oo. Magluluto ako ng sabaw para mainitan ka. Gusto lang kitang kainin. Sige.
Ana, itong singsing ay regalo para sa iyo. Pakitanggap. Ikaw na ang magsuot nito para sa akin. Lucifer, bago ka pa maging opisyal na tagapagmana ng pamilya Brown, lagi akong magiging asawa mo, pero kapag natupad na ang kasunduan, ibibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang regalo. Mukhang medyo tinanggap na niya ako. Hindi ako dapat mabalisa. Susundan ko siya. Hakbang-hakbang. Sige, susundin kita. Simula ngayon, asawa na kita. Oo. Gagamitin ko na ang karapatan ko bilang asawa. Sige, pupunta ako dyan. Anong problema? Wala lang, may emergency sa trabaho. Pupunta ako at aasikasuhin yon. Balik tulog ka na. Ihahatid kita. Sige, si Mason na ang maghatid sa akin. Alam ng lahat na ang senyorito ay pumirma ng waiver ng mana. Nagpasya si Senyor Brown na ipahayag si Enzo bilang tagapagmana ng Brown Group sa bulwagan ng mga ninuno sa loob ng 3 araw. Ang pamilya Brown ang may hawak ng mga share. Ang sino mang maging general manager ay katumbas ng pagiging prinsipe. Pero nasa prime pa ang pinuno. Bakit siya nagmamadali? Baka natatakot siya sa mahabang panaginip. Pagkatapos ng lahat, matagal nang gusto ng pinuno ang pangalawang anak bilang kahalili niya. Sige, nakuha ko. Tagapangulo? Saan siya? Okay, kung wala akong utos, huwag mong papasukin ang sinuman. Opo. Ano ang gusto mo? At saka, nakaupo ka sa upuan ko. Wala akong problema kung maupo ka sa kandungan ko. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ako ang hipag mo. Oo. Hipag. Kuya ko, yung talunan, malapit nang mabigo. Walang maganda sa'yo kung makakasama mo siya. Ako ang magiging tagapagmana ng pamilya Brown. Mas mabuting sumunod ka sa akin. Hanggat magkasama tayo, ang buong lungsod ng QZ ay akin. Yan lang ba ang gusto mong sabihin? Siyempre hindi. Pareho tayong mga negosyante. Kaya mong gawin ang lahat para sa tagapangulo ng pamilya Ward. Kaya ko rin gawin ang lahat para sa tagapagmana ng pamilya ko. Kung tayo lang ang magkasama, magiging pinakamalakas tayo. May pera ka at katayuan. Kung marinig ng kuya mo ang sinabi mo, ano kaya ang iisipin niya? Wala akong pakialam sa iniisip niya. Ang nanalo ang sumulat ng kasaysayan. Ito ay katotohanang hindi nagbabago. Buti na lang, lipunang pinamumunuan ng batas ito. Kung sa nakaraan para sa trono, Mayaman ka at makapangyarihan. Makakahanap ka ng kahit sinong babaeng gusto mo. Bakit kailangan mo akong lapitan? Para lang maghiganti sa kuya mo? hindi lubusan, higit sa lahat ang hipag. Napagtanto ko lang nakakakitakit ka. Sa wakas, naiintindihan ko na kung bakit ang kuya ko ay sobrang nahuhumaling sa iyo. So exciting, hipag. Patuloy mo akong pahirapan. Bruha ka. Ikaw ang humiling na gawin ko iyon. Sinunod ko lang ang iyong nais. Naghahanap ka ng gulo, di ba? Baka nakalimutan mo na minsan ko nang binalaan ka, respetuhin mo kami. O hahampasin kita tuwing makikita kita. Tingnan mo, isang araw, pipiliting kitang lumuhod at kumanta ng conquest sa harap ko. Teka, Ano pa ang gusto mo? paalala lang, hindi ka pa naging ang opisyal na tagapagmana ng pamilya Brown. Kaya wag kang masyadong kampante. Sa tingin mo ba ang kuya ko may pagkakataon pa bang bumawi? Sinabi ko sa'yo na may tsansa siya at meron nga, ginagarantiyahan kita. Sa loob ng 3 araw, ang tagapagmana ng Brown Group siya lang, hindi ikaw. Imposible. Sige, tingnan natin. Pwede na simulan ang plano. Opo, ma'am. Tay! Enzo, welcome back. Makalipas ang 3 araw, ang tagapagmana ng Brown Group siya ang magiging, hindi ikaw. Imposible. Sige, hintayin mo. Sige, Tay, may tanong ako. Ano, bakit ang lihim mo? Tay, sa family meeting makalipas ang 3 araw, hindi mo babaguhin ang isip mo. Huwag mo akong hayaang maging tagapagmana, di ba? Paano nangyari iyon? Palagi akong optimistiko sa iyo. Huwag masyadong mag-isip. Sige, may gagawin ako. Kailangan kong lumabas. Ward, talagang bruha. Talagang nagbobola siya.
Ginoong Brown, maupo po kayo. Hindi mo kailangang umupo. Ilabas mo ang bagay. Hindi ko inaasahan na si Enzo ay anak mo sa iyong unang pag-ibig, kaya naman pinaboran mo si Enzo sa mga nagdaang taon at ayaw mo sa panganay na anak. Kahit anong sabihin ni Enzo, anak ko siya sa dugo. Wala kang hawak. Dagdag lang ito sa masamang publisidad. Kung ang panganay na Ginoo malaman ang balitang ito, pwede siyang makipag-isa sa mga nakatatanda ng pamilya upang sama-samang alisin ang posisyon ni Enzo. Ikaw, Kung isang araw maging pinuno si Lucifer ng inyong pamilya, sako na ito para kay Enzo. tigilan mo na ang kalokohan. Kunin mo ang 3 milyon dito. Bigla kong naisip na sobrang liit ng 3 milyon. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko ng 30 milyon. Huwag mong subukan. Kung hindi ka sasang-ayon, kukunin ko ang ebidensya sa USB drive para makipag-deal kay Lucifer. Sinisira mo ang salita mo at wala kang paninindigan. Dahil bigla kong naisip, ito ay pangmatagalang pagkakakitaan. Ngayon, humihingi ako ng 30 milyon. Kung maubos ko ito, pwede akong humingi pa sa'yo. Kung tutuusin, mayaman ang pamilya Brown, malamang hindi ka mag-iisip sa pera. Naghahanap ka ng kamatayan? Sinusubukan mo ba akong patayin, Ginoong Brown? Anong ginagawa mo? May asma ako, gamot ko. Ang lupit mo. Hindi ka dapat sumira sa salita mo. Ligtasin. Wala. Totoo nga, sinungaling siya. Wala siyang ebidensya na si Enzo ay anak ko sa labas. Buisit! Sino? Tatay ako. Ana, Ano ang ginagawa mo dito? pagkalipas ng 3 araw, ang pulong ng mga shareholders, may gusto akong pag-usapan sa'yo. Negosyo iyan ng aming pamilya. Anong dapat kong pag-usapan sa iyo? Ana Ward, huwag isiping pagiging tagapangulo ng Ward Group ay nagbibigay sa iyo ng karapatang manghimasok sa mga gawain ng aking pamilya. Akala ko noong nagpakasal ako sa pamilya, bahagi na ako ng pamilya. Ngayon ay tila itinuturing mo pa rin akong ibang tao. Anong gusto mong sabihin? Posisyon ng tagapagmana ng pamilya. Sa tingin ko, dapat ang asawa ko, Lucifer. Baka nakalimutan mo na isinuko niya ang karapatang maging tagapagmana para sa iyo. Maaari niyang isuko, pero kaya mong tanggihan iyan. Tapos ka na? Sana pag-isipan mo ito ng mabuti. Akala mo ba ako si Maximo at hahayaan kitang manipulahin ako? Ana, lumabas ka na ngayon. Hindi kita tinatanggap at ang mga gawain ng pamilya Brown hindi mo dapat pakialaman. Gusto ko sanang makipag-usap sa iyo ng maayos. Ngunit hindi ko inaasahan na umabot sa ganitong punto. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Tatay, pumatay ka ng tao ngayon. May video lang ako. Gusto mo bang makita? Paano mo nakuha ang video na ito? Pinaparatangan mo ako. Tatay, paano mo nagawang pumatay ng tao? Tanga ka. Huwag ka nang magpanggap. Diretso na tayo sa punto. May terminal na sakit si Wendy at namamatay na siya. May utang siya sa akin, kaya gusto niyang bayaran ito. Sumusumpa ako. Pamilya niya ako? Kung tatawag ako ng pulis at sasabihing inatake lang siya ng hika, walang magiging problema. Gusto mo akong ibigay ang posisyon ng tagapagmana kay Lucifer. Oo, ito ang kapalit. Pero kung ayaw ko, Kailangan kong dalhin ang video sa pulis. may video ako. Dahil maibibigay ko ito sa'yo. Hindi ako takot na masira. Kinopya mo ba? Siyempre, sana pag-isipan mo ito ng mabuti. Kung tutuusin, ayaw ko nang umabot sa puntong iyon. Kung personal kitang ipakulong, sa tingin ko hindi ako papatawarin ni Lucifer. Malupit ka. Mabuting kooperasyon. Enzo, pagkatapos ngayong araw, ikaw na ang magiging pinuno ng pamilya natin. Kailangan mo akong alagaan sa hinaharap. Tungkulin ko ito. Oo, Kuya Enzo, ang pamilya natin ay aasa sa'yo sa hinaharap. Enzo, akala ko siya ang pinaka-promising na bata. Ang panganay na binata at ang panganay na senyorita ay darating. Ang ganda-ganda mo. Kung hindi nila alam, baka isipin nila na si Kuya ang bida ngayon. Kung ako siya, hindi ako dadating ngayon dahil nakakahiya. Kung may makakapahiya sa kanila, ikaw ang unang bibigyan ko ng kredito. Uy, Kuya, pumunta ka ngayon para batiin si Enzo, di ba? Kuya, ikaw at si Enzo ay magkapatid. Bakit ganun kalaki ang agwat? Tignan mo si Enzo, ang galing-galing niya. Tingnan mo ang sarili mo.
Si Enzo ba ay mahusay? Bakit hindi ko nakikita? Para sa akin basura siya, hindi man lang 1% ni Lucifer. Ikaw, bruha ka. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Subukan mong murahin muli ang asawa ko. Kayo ay mga ganid. Lucifer, bakit ka nanakit ng tao? Oh, bakit manakit ng tao? Dito, ang mga nakatatanda at nakababata ay may kanya-kanyang lugar. Si Sunny ang unang nang insulto sa asawa ko. Bilang kuya niya, may karapatan akong turuan siya ng leksyon. Ikaw, Hipag, kung tama ang narinig ko, sinabi mo na hindi man lang ako 1% kasing galing niya. Hipag, kung tama ang narinig ko, sinabi mo na hindi man lang ako 1% kasing galing niya. Oo, hindi kanya kayang pantayan. Sa talento, ang kuya mo ay double doctorate mula sa nangungunang universidad, samantalang ikaw ay nagtapos sa diploma mill sa ibang bansa. Tinatawag kang returnee. Sa itsura, mukha kang mailap at kasuklam-suklam at nakakasuka ito sa mga tao. Ang kuya mo ay guwapo. Hindi nabanggitin ang kanyang kalidad. Ang kuya mo ay halos magdulot ng permanenteng paralysis dahil sa pagligtas sa iyo. Pero ikaw ay walang utang na loob at tinatarget mo siya kahit saan. Akala mo ba hindi ka man lang 1% ng kuya mo? Ikaw, Ano bang problema sa akin? May mali ba sa sinabi ko? Ana, mas mainam na mag-iwan ng puwang. Tito, lumaki ako sa ampunan. Palagi na akong ganito. Kung hindi nila ako inaaway, hindi ko sila inaaway. Kung may umaaway sa akin, babayaran ko sila ng 10 beses. Kaya ko pa ngang ibagsak ang sarili kong tatay. Pabayaan mo pa kaya ikaw, Tito? Ikaw. kayo dalawa, lumabas sa bulwagan ng mga ninuno. Hindi kayo malugod dito. Hindi ka pa naging tagapagmana ng pamilya, pero pinalalabas mo ang kuya mo at ang hipag mo sa bulwagan ng mga ninuno. Kung ikaw ay maging tagapagmana, palalabasin niya tayo. Tama yan. Kapag ako ay naging tagapagmana ng pamilya, uunahin kitang patayin, Ana. At ang pangalawa ay si Lucifer. Enzo, huwag kang magpakalayo. Nagmamalabis lang ako. Ano naman? Sino bang nagsabi sa'yo na maging ganyan ka in love? Gusto mong isuko ang mana ng pamilya para sa kanya. Sinaktan mo na naman ako. Sinaktan mo ako ulit. Enzo, binalaan na ba kita? Respetuhin mo kami o bubugbugin kita sa tuwing makikita kita. Tao. Arestuhin mo itong mabahong babae para sa akin. Sinong may gana? Sige, malapit na akong maging tagapagmana ng pamilya. Kung hindi ninyo ako tutulungan, sisibakin ko kayong lahat. Enzo, kumalma ka. Huwag kang makialam. Enzo, binabalaan kita. Huwag mong hawakan ang asawa ko. Puta, paulit-ulit mo akong sinaktan. Akala mo ba wala akong magagawa sa'yo? Ana, tawagan mo si Mason. Huwag kang maingay. Pakialam mo ang sarili mo. Huwag mo na itong isipin. Huwag mong hawakan ang asawa ko. Ikaw, Nung nasa gang ako, nasa diaper ka pa. Hindi ka karapat dapat lumaban sa akin. Ana, Huwag kang matakot, protektahan kita. nakakahiya. Kailangan kong matuto ng kung fu kay Mason. Enzo, akala mo ba ikaw ay ang tagapagmana ng pamilya Brown? kung hindi, binitiwan na niya ang kasunduan sa mana. Sino pa kung hindi ako? Babaliin mo ba ang salita mo? Kahit na pumirma ang kuya mo ng waiver agreement, pero paano kung ipilit ng tatay mo na maging pinuno ng pamilya Brown? Hindi iyon labag sa kontrata. Paano naman gugustuhin ng tatay ko na siya ang maging tagapagmana? Sa panaginip mo. Kaya ngayon tuturuan kita ng leksyon. Una, bago pa man tumahimik ang lahat, posible ang lahat. Pangalawa, huwag kang magdiwang ng maaga. Puro ka lang salita. Ang tagapagmana ay usapin ko, tapos na ang usapan. Tingnan natin. Sobrang kumpiyansa ni Ana. Baka may ginawa siya. Narito na ang pinuno ng pamilya. Kuya. Maupo ka. Tatay, sa wakas nandito ka na. Tatay, nandito ka na sa wakas. Kanina lang, itong bruha. Sinabi lang ni Ana na gusto mong ibigay ang tagapagmana kay kuya. Paano naging posible yon? Sabihin mo sa kanya, imposible yan. Tigilan na yan.
Ayon sa mga batas ng pamilya, pipiliin natin ngayon ang tagapagmana ng pamilya. Pagkatapos ngayong araw, ang posisyon ng General Manager ng Brown Group ay mapupunta sa tagapagmana. 20% ng orihinal na mga share ng Brown Group ay kontrolado rin ng tagapagmana. Naiintindihan ba ninyo? Opo, naiintindihan namin. Ginoo, ngayon ay inaanunsyo na ang tagapagmana. Ayon sa batas ng angkan, mga batas ng pamilya at senyoridad, ang susunod na tagapagmana ng ating pamilya ay dapat ang panganay kong anak na si Lucifer. Lucifer, kunin mo ang selyo. Tatay, Tatay, ano ang sinasabi mo? Bakit mo ibinigay kay Lucifer? Hindi mo ba ako pinangakuan? Sinabi mong ibibigay mo sa akin. Hindi mo ba ako pinangakuan? Sinabi mong ipapasa mo sa akin. Paano ito naipasa kay Lucifer? Tito, anong ginagawa mo? Tito, lagi niyo ba talagang ayaw si Lucifer? Tay, sabihin mo. Magsalita ka. Pwede mo ba akong bigyan ng paliwanag? Enzo, kumalma ka. Hindi ko kaya. Tay, nagkamali ka ba? Ako si Enzo, si Anna Ward ba? Anna Ward, anong ginawa mo sa tatay ko? Anong magagawa ko? Baka iniisip ni tatay na ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat maging tagapagmana ng pamilya. Imposible. Talagang hindi. Tay, talaga mo bang ipapasa ang pagiging tagapagmana kay Lucifer, isang talunan? Ang kuya mo ay double doctor at may magandang ugali sa negosyo man o sa ibang aspeto, mas magaling siya sa iyo. Paano siya magiging talunan? Kung siya ay talunan, ano ka? Ano ako, bastardo? Ngayon tatalikuran mo na ako, hindi ba? Ako'y parang aso na nag-alaga sa iyo sa loob ng maraming taon at umamo sa iyo sa loob ng maraming taon. Ngayon nasa huling hakbang na. Gusto mong ipasa ang posisyon sa talunang ito. Enzo? Anong tapang mong kausapin ang tatay mo ng ganyan? Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Sinaktan mo na naman ako. Lalabanan kita. Tama na. Sinaktan mo rin ako. Lahat kayo ay sinaktan ako. Sige, babayaran ko talaga ang kahihiyang ito. Sundan mo siya, huwag mong hayaan na gumawa siya ng katangahan. Huwag mo siyang sundan. Kung hindi niya kayanin ang pagsubok na ito, paano siya magiging lalaki ng pamilya Brown? Sundan mo siya, huwag mong hayaang gumawa ng kalokohan. Huwag mo siyang sundan. Kung hindi niya kayanin ang pagkabigo na ito, paano siya magiging lalaki ng pamilya Brown? Mula ngayon si Lucifer ang General Manager ng Brown Group at ang magiging pinuno ng pamilya Brown. Tay, huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Ana, anong ginawa mo sa tatay ko? Bakit siya biglang... Hindi mo kailangang malaman ang ginawa ko. Kailangan mo lang malaman na hindi ako lumabag sa batas o sinaktan ang tatay mo. Ito. Lahat ay may kanya-kanyang sikreto. Huwag mong masyadong alamin. Okay? Okay. Mula ngayon, tulungan mo akong subaybayan ng mabuti ang bawat galaw ni Enzo. Nag-aalala ako na baka gumawa siya ng matinding kilos. Opo, senyor. Oras na para umalis ako. Anong ibig mong sabihin? Ngayon, natulungan na kita ayon sa kasunduan natin upang maging tagapagmana ng pamilya Brown. Natupad na ang kasunduan natin, kaya oras na para umalis ako. Huwag kang umalis. Pwede ka ba? Hindi ba tayo nagkasundo dati? Nagbago na ang isip ko. Ang pinuno ng pamilya Brown, wala akong pakialam. Gusto ko lang makasama ka. Pangako mo sa akin, huwag kang umalis, okay? Lucifer, pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalaga at pagmamahal sa akin. Pero nasa hustong gulang na tayo. Dapat pa rin tayong maging desente sa paghihiwalay, okay? Lucifer, pinahahalagahan ko na inalagaan mo ako. Pero matatanda na tayong lahat. Dapat pa rin tayong maging desente sa paghihiwalay, okay? Kahit ano pa ang sabihin ko, kailangan mo akong hiwalayan, kailangan mong umalis. Di ba? Oo. Dahil lang pinagtaksilan ang nanay mo ng tatay mo. Akala mo ba lahat ng lalaki sa mundo ay hindi mapagkakatiwalaan? Hindi. Kaya? Alam kong mabuting tao ka, Lucifer. Sanay na akong mag-isa. Para maging eksakto, hindi ko kailangan ng lalaki. Gusto ko lang umasa sa sarili ko. Naiintindihan mo ba? Okay. Ibalik mo. Buntis ka. Sabi ko, ako na ang bahala. Paano ang bata? Balak kong manganak. Kailangan ng bata ng tatay. Ito ang anak ko, wala itong kinalaman sa iba.
Sige. Lumabas ka. Lumabas ka at huwag mo akong gawing mapuot sa iyo. Ana, narito ang lahat ng aking ari-arian. Ibinibigay ko lahat sa iyo. Pakakasalan mo ba talaga ako? Masisiguro ko sa iyo na ikaw lang ang iibigin ko sa buong buhay ko. Lucifer, bumangon ka agad. Hindi. Tigil, paano mong hindi makaalis? Gusto mo bang isuko ko ang lahat ng aking dignidad? O luhod at magmakaawa sa iyo? Lucifer, anong ginagawa mo? Tumayo ka. Lucifer, hindi ako lalaking walang dignidad, ni isang taong matiyaga. Ngayon, yuyurakan ko ang dignidad at muka, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan, okay? Wala pa akong minahal sa buong buhay ko. Huwag mo akong iwan. Lucifer, alam ko ang nararamdaman mo at naniniwala ako sa iyong determinasyon. Ana, sa tingin mo ba magbabago ang isip ko sa hinaharap? Alam ko na ang mga pangako ng magkasintahan ay totoo lahat. Pero ang pagbabago ng damdamin sa huli ay totoo rin. Hindi ako mangako sa iyo na hindi ako espesyal na tao. Pero Ana, dapat tayong mabuhay sa kasalukuyan. Ako. Hindi tayo dapat matakot sa kinabukasan na hindi pa dumarating. Lahat ng tao ay mamamatay, pero hindi tayo pwedeng maghintay na lang mamatay. Dapat tayong mabuhay ng magandang buhay habang tayo ay nabubuhay. Ang tanging bagay na maaari kong ipangako sa iyo ay, kahit na magbago ang isip ko sa hinaharap, siguradong sasabihin ko sa iyo ng maaga. Hindi ako magiging dalawang muka. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamataas na respeto. Lucifer, ako. Talagang nagtitiwala ako sa iyo pero hindi ako nakikisama sa iba. Sanay akong mag-isa. Ako ay isang damo at isang agila. Sanay akong mag-isa. Ikaw. Kung gusto mong makasama ako sa mahabang panahon, hindi ako magiging masaya. Ako. Panatilihin natin ang pinakamagagandang imahe at alaala. Magpaalam na tayo. Ana. Diborsyo. Hinding-hindi ako makikipagdiborsyo. Hanggat hindi tayo nagdidiborsyo, may pag-asa pa. Boss Ward. Ito po galing sa asawa ninyo kaninang umaga. Pinabigay niya po sa inyo. Alam kong ayaw mo ng mamantika, kaya konting olive oil lang nilagay ko. Subukan mo. Lucifer, hindi na kailangan to. Pumunta na tayo at kumuha ng divorce certificate. Mahalaga sa akin ang anak ko. Wala kang dapat ikabigat ng loob. Ikaw? Dahil gusto mong mag-isa, hindi na ako lalabas. Pero may karapatan akong alagaan ang anak ko. Di ba? Sige. Kailan tayo kukuha ng divorce certificate? Medyo abala ako ngayong buwan. Baka sa susunod na buwan pa ako libre. Sige, wag na kitang istorbohin. Paalam. Ikaw? Boss, galing kay Ginong Brown. Nasaan siya? Iniwan lang po niya ang prutas at umalis. Sige. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtitiis. Gaano na katagal ginagawa to ni Lucifer? Si Ginoong Brown ang pinakamatyagang lalaki na nakilala ko. 2 buwan na siyang nagdadala sa inyo ng 3 beses na pagkain araw-araw. Totoo nga, pero kapag naghatid siya ng tanghalian, sabihin mo sa kanya, gusto kong lumabas para sa hotpot mamayang gabi, at isama niya ako. Kung malalaman ni Ginoong Brown na gusto ninyong kumain kasama siya, tuwang-tuwa siya.
Mukhang hindi masamang may kasama. Usually, dapat nandito na siya. Bakit siya late ngayon? Kung may ginagawa siya, sasabihin niya. Baka may nangyari sa kanya. Kuya, tagal na nating hindi nagkita. Enzo, anong nangyayari? Ikaw at si Ana, ganyan ang trato ninyo sa akin. Sa tingin mo ba, hahayaan kita? Kung may gusto ka sa aking kalumapit, huwag mong saktan si Ana. Kuya, papuntahan kita. Sino ka ba? Chu Yun Shuang, Bakit ang lakas ng boses mo? Hindi ako bingi, naririnig kita. alam ko kung bakit ibinigay ng tatay ko ang tagapagmana sa aking kuya. Tinawag mo lang ako para sabihin ito? Hindi ako bingi. Binibigyan kita ng 30 minuto para sa abandonadong pabrika sa Kalye ML. Walang oras. Kuya, ang bruhang ito ay naglakas loob na ibaba ang tawag sa akin. Ang tapang niya talaga. Hindi ba niya gustong malaman kung bakit gusto ko siyang pumunta rito? Bakit ka tumatawag ulit? Sinabi ko nang hindi ako available. Bakit ka tumatawag ulit? Sabi ko sa'yo, hindi ako available. Kung hindi ka darating, ililibing mo ang bangkay ni Lucifer. Bakit ko dapat ilibing ang bangkay ng kuya mo? Walang dahilan para doon. Ikaw, naniniwala ka bang papatayin ko siya ngayon? Sige, gawin mo. Tatawag ako ng pulis para sa'yo. Ang diborsyo ko kay Lucifer ay hindi pa tapos. Pwedeng kunin ko na lang ang kalahati ng mana niya. Ikaw, Ginagamit mo ang buhay ng kuya mo para takutin ako, isang tagalabas. Hindi ka ba tanga? Hello, utusan ng mga tao na ikandado ang abandonadong pabrika sa Kalye ML at maging handa na pumasok. Habang pumapasok, dapat nating tiyakin na tama ang lahat ng impormasyon. kuya ko. Narinig mo ba yon? Ayaw ka na ng asawa mo. Mahal na mahal mo pa rin siya. Talunan ka talaga. Mukhang nagkaroon ako ng maling pag-asa. Wala akong lugar sa puso ni Ana. Anong ginagawa mo? Alam mo ba na ang ginagawa mo ay labag sa batas? Sinasabi ko sa'yo, hindi pa huli para tumigil ka ngayon. Kung mahuli ka, talagang magiging. Talaga? Kahit mamatay ako, isasama kita at ang hipag ko. Ako ang sarili mong kuya. Ilang taon na kitang ginagawan ng mabuti, hindi ba? Kailangan ba nating maging ganito? Sulit ba ito? Ang posisyon ng pamilya Brown dapat ay akin, pero ikaw ang nakakuha. Dahil lahat sa'yo at kay Ana. Dahil sa mga daya mo, na nawala sa akin ang lahat. Sinuntok mo pa ako, hindi ko na kaya. Ako ang panganay na anak at apo ng aming pamilya. Kailan naging ikaw ang tagapagmana? Dahil lang ba paborito ka ng tatay ko? Para sa posisyong ito, para akong aso, buong taon akong nagpapasipsip sa kanya. Araw-araw ko siyang inaasikaso. Sinasabi mo sa akin ngayon na ang posisyong ito ay hindi dapat sa iyo. Kung hahayaan mo akong umalis ngayon, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng tagapagmana. Putang ina mo, tapos na ang nangyari. Paano kita hahayaang umalis? Hanggat gusto ko, kaya kong gawin iyon. Nagsisinungaling ka sa akin. Kung hahayaan kita ngayon, malamang nalalabas ka at tatawag ng pulis para arestuhin ako. At ngayon, kasama ko ang maraming kriminal. Kahit gusto kitang pakawalan, hindi rin sila papayag. Ako ang sarili mong kapatid. Gusto mo ba talagang patayin ako? Kuya, kinuha mo ang aking posisyon bilang tagapagmana. Kuya, tinanggihan ka ni Ana. Kung ganoon, mas mabuting patayin muna kita at saka patayin siya. Tumigil ka na ngayon, hindi pa huli para tumigil. Tigil na. Hindi pa huli para tumigil. Huli na bro, kahit mamatay ako, isasama kita sa impyerno. Alerto! Ana, may pakialam ka pa sa akin. Ana, iwan mo ako at umalis ka na. Tumahimik ka. Ana, mag-ingat ka.
Ana, ingat. Ana, hindi mo ba sinabi na wala kang pakialam sa kanya? Bakit ka nagpapanggap? Halata namang mahalaga siya sa'yo. Huwag kang gumalaw. Kung lalapit ka pa, puputulin ko ang lalamunan niya gamit ang kutsilyo. Ana, pasensya na. Wala akong silbi. Hindi mo kasalanan. Ang mga taong inupahan niya ay mga kilalang kriminal. Kahit mga profesional na mandirigma ay hindi makayanan. Tama na ang usapan. Akala mo ba wala ako? Anong ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, Enzo. Kung gusto kitang patayin, sa sandaling pumasok ka, bangkay ka na sana. Kapatid ka ni Lucas. Kung papatayin kita, ako at siya, kahit anong mangyari, laging may tinik. Hindi ako naniniwala. Sa tingin mo ba magaling kang pumatay? Kung hindi ka naniniwala sa akin, lumabas ka at tingnan mo. Sa harap ng kapatid ko, yung 2 profesional na mersenaryo ay hindi man lang nakaputok. Ikaw, naalala kita. So hindi ka pala patay. Ang tatay ko ay niloko mo ng husto. At sinaktan mo rin ako ng husto. Anong pinagsasabi mo? Enzo, tumigil ka sa katarantaduhan. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Mas mabuti pang malaman mo. Ako ang may kontrol sa sitwasyon ngayon. Lumuhod ka at kausapin mo ako ngayon. Ano ang gusto ko? Dapat alam mo. Ako na ang may kontrol sa sitwasyon ngayon. Lumuhod ka at kausapin mo ako. Enzo, huwag kang lumampas. Hipag mo si Ana. Tumahimik ka. Luluhod ka ba o hindi? Tinatanong kita. Okay lang kung luluhod ako. Lumabas muna kayong lahat. Ma'am. Lumabas. Bakit mo sila pinaalis? Sa tingin mo ba maraming tao? Natatakot ka bang mapahiya? Gusto kong mapahiya ka. Makinig kang mabuti. Tama na, kung gusto mo akong lumuhod, luluhod ako. Sige. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ako maniniwala sa iyo. Sige, magpustahan tayo. Kung matapos ako, wala ka pa rin. Luluhod ako. Bahala ka na sa akin. Sige. Lumabas ka muna. Ma'am, kailangan mong mag-ingat. Huwag kang mag-alala, maliit na eksena lang. Magsalita ka at dumiretso ka. Una, hindi ka pa nasa wakas. Inimbestigahan ko ang mga taong kinuha mo. Lahat sila ay wanted na kriminal ng Ministry of Public Security. Maaari kong tawagan ang kuya mo mamaya. Sinasabi ko na dinukot niya ang kuya mo at sabay natin siyang pinabagsak. Talaga? Talagang totoo. Hindi, ginawa ko ito ngayon para makaganti sa iyo. Kung natatakot ako sa kamatayan, edi wala na akong gagawin. Lahat ng tao may mga sandali ng padalos-dalos. Pag-isipan mo, ang pagpatay sa kuya mo at sa akin, magiging masaya ka ba? Lahat ng tao ay may sandali ng pagiging pabigla-bigla. Isipin mo yan, patayin ang iyong kapatid at ako, magiging masaya ka ba talaga? Siyempre. Wala kang utang na loob. Pareho tayong anak sa labas, pero magkaiba ang ating kapalaran. Anak sa labas? Tumahimik ka. Tinanggihan ako ng tatay ko simula nung bata ako. Noong 6 na taong gulang ako, nasaksihan kong mamatay ang nanay ko sa isang sira-sirang inuupahang bahay. Lumuhod ako sa tatay ko sa ulan, nakikiusap na bigyan ako ng 10,000 yuan para gamutin ang nanay ko. Pero pinalayas niya ako. Bakit mo to sinasabi sa akin? Nang maglaon sa ampunan. Pinilit ako ng ilang batang gala na tumalon sa tubig. Alam mo ba ang pakiramdam? Baliw, sino bang gustong makarinig niyan? Lumaki kang may magagandang damit at pagkain, mas mahal ka ng tatay mo kaysa sa kapatid mo. Ang iyong kuya ay nanganganib pa na maparalisa para iligtas ka. Iyan ang sinabi mo, gamit ang iyong buhay. Ano pa bang dapat pagdudahan? Nakaranas ako ng napakahirap na buhay. At hindi naman ako naging kasing suktol mo. Yun lang ba ang gusto mong sabihin? Pwede kang pumunta at tingnan ang mga tao sa mundong ito. Ilang tao ang nagtatrabaho ng husto sa buong buhay nila para lang makakuha ng 3 pagkain sa isang araw. Pero mahal pa rin nila ang buhay. Pero ikaw, pinalaki kang may sapat na pagkain mula nung bata ka. At ngayon, meron kang hindi mabilang na kayamanan. Pwede kang manirahan sa malaking bahay, magmaneho ng mamahaling sasakyan, at bumili ng yate. Ilang tao ang naiinggit sa buhay mo? Ikaw. Hindi ka nabubuhay ng maganda. Pero gusto mo pa ring mamatay kasama ng iyong kuya. Sa tingin mo ba, sulit yon? Enzo! Naalala mo ba, nung bata ka pa, natatakot ka sa dilim? Sumilong ka sa kwarto ko at sumiping sa akin. Nagkukwento ako sa'yo para makatulog ka. Mula pagkabata hanggang pagtanda. Hindi ba ako naging mabuting kuya sa iyo? Pero ako... Dapat kang magpasalamat sa Diyos sa iyong pabor. Pagkatapos mong gumawa ng malaking pagkakamali, may pagkakataon ka pa ring bumalik. Pero ang Diyos ay hindi laging pabor sa iyo. Kung patuloy mong papatayin ang iyong kuya, sa totoo lang, hindi ako basta-basta susuko. Pipiliin kong ipagpatuloy ang paghihiganti para sa iyong kuya. Ako... Hindi rin kita papatayin.
Ipapakulong kita sa habang buhay. Sa oras na iyon, nasa dilim ka sa bilangguan. Sa tingin mo ba tapos na ang buhay mo? Ipagmamalaki mo ba ang sarili mo? Dahil pinatay mo ang iyong kuya na nagmahal sa'yo mula pagkabata. Sa halip na mag-enjoy sa mamahaling sasakyan, mga magagandang babae at mansyon, ngunit nakatira sa madilim na selda. Tumigil ka. Ito lang ang masasabi ko. Papatayin mo ba ang iyong kuya na nagmahal sa'yo sa buong buhay mo? O champagne, mga magagandang babae at mansyon? Huwag mo akong pilitin. Hindi ko ginawa. Nasa iyo ang desisyon. Tapos ka na ba? Oo, tapos na. Eh di lumuhod ka ngayon. Ayoko. Hindi ba sinabi mo lang? Hanggat hindi mo ako makumbinse, luluhod ka at hahayaan mo akong gawin ang gusto ko. Babae ako. Hindi mahalaga ang salita ng babae. Nakuha mo ba? Ako na ang may control ngayon. Ang masasabi ko lang, hindi mo pa ako lubos na kilala. Walang makakapagbanta sa akin. Masasabi ko lang, hindi mo pa ako kilala. Walang makakapanakot sa akin. Akala mo hindi ako maglalakas loob? Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Kung gusto mo akong patayin, gawin mo na. Nagmamadali ako. Ako? Lucifer, huwag kang mag-alala. Pag namatay ka, mabubuhay ako kasama ng anak mo. Sa buhay ko, ikaw lang ang lalaking kinikilala ko. Ana, nasiyahan ako na marinig ko ito sa iyo bago ako mamatay. Alam ko. Gawin mo na, huwag ka nang magsalita. Kung gusto mo akong pumatay, hindi. Kuya, alam kong mali ako. Kuya, hindi ko talaga sinasadya. Iligtas mo ako. Ayaw kong makulong. Anak, sa labas ito. Bigla siyang lumiko ng matalim. Muntik ko na siyang mapatay. Magandang napagtanto mo ang pagkakamali mo. Hindi pa huli. Hipag mali ako. Huwag mo akong saktan. Mrs. Hindi kita bibitawan. Lucifer? Lucifer? Mrs. Mahal kita. Lucifer? Lucifer, kumusta ka? Lucifer? Lucifer, gumising ka. Hindi ka pwedeng mamatay, Lucifer. Ang anak natin ay hindi mabubuhay kung wala ka, Lucifer. Lucifer? Kuya. Mrs. Hindi pa ako patay. Maari pa akong maligtas. Talaga? Kailangan mo bang tumawag ng ambulansya? Gasgas lang ito, tinakot mo ako. Hipag. Oo, tumawag ako sa pulis. Magiging maayos ka. Desperado ang mga taong ito. Kinidnap nila ang kuya mo. Pwede ka nang bumalik dito, asawa ko? Pag-iisipan ko muna. Mabuti yan. Sabi ko, pag-iisipan ko muna. Hindi pa ako pumapayag. At least hindi mo direktang tinanggihan. Nasiyahan ako sa pag-unlad araw-araw. Hindi ka bobo? Siya nga pala. Ana. Sinabi ko sa pulis ang totoo tungkol sa kanya. Dapat siyang makulong ng 2 o 3 taon. Eto. Ano, naawa ka? Hindi naman. Natatakot lang ako na baka maghiganti siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang pagkulong sa kanya ay para lang turuan siya ng leksyon. Kung lumabas siya at maglakas loob na gumawa ng masama muli, marami akong paraan para harapin siya. Naging pabaya ako sa pagkakataong ito. Hindi ko inaasahan na sasama siya sa mga tulisan na yon. Buti na lang, ayos lang. Siya nga pala, mahal, pinatay mo ang mga tulisan na yon. May problema ba? Huwag kang mag-alala, baka nga ako gantimpalaan pa. Sa tingin mo ba, mamamatay tao ako na pumapatay ng tao ng basta-basta? Ayos lang. Hindi ka ba curious sa dati kong ginagawa? Anong ginagawa mo? Wala akong pakialam sa dati mong ginawa. Anyway, asawa ko na ikaw ngayon. Mamahalin lang kita habang buhay. Bienan, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Ana sa buong buhay ko. Pakiusap. Ana, ikaw ba yan? Parang simula noong ako ay 6 na taong gulang, hindi na kita narinig na tinawag akong Ana.
Oo. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Hindi mo na kailangang magsabi ng kahit ano. Mrs. Tara na. Yakapin mo ako. Si Maximo talaga naging pulubi. Sinabihan niya ako at ang nanay ko na mamuhay sa pamamagitan ng pagpulot ng basura. Ngayon, kaya ko siyang gawing walang-wala. Wala siyang pinagkukunan ng kita at malaki rin ang utang niya. Ang galing mo, mahal. Hindi mo naman ako itinuturing na masyadong malupit, di ba? Sobrang galing ng asawa ko. Sa tingin mo ba, masyado akong malupit? Paano nangyari to? Karapat dapat siya. Siya nga pala. Kumusta si Angela? Nagdemanda siya ng pekeng VAT invoices na may malaking halaga. Hindi bababa sa 10 taon sa bilangguan. Paano naman siya naging ganun katanga? Hulaan. Ikaw. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan o idedemanda kita sa paninirang puri. Kumusta si Chole at Jack? Mukhang nawala ang kanilang mga pasaporte. Baka nahuli sila ng isang grupo ng mga Aprikano. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Karapat dapat lang. Pero sa bandang huli, ang asawa ko ang pinakamagaling. Sino ang nag-utos sa iyo na sumundo sa akin? Nagkukunwari ka lang na may pakialam. Enzo, bitawan mo na ang nakaraan. At maging mabuting tao ka na sa susunod. Sabi mo tapos na, edi tapos na. Hindi naman ikaw ang nakulong. Hipag, bakit ka nandito? Kuya, huwag kang mag-alala. Magiging mabuti na ako sa susunod. Bakit ka pa pumunta rito ng personal? Sumakay ka sa kotse, yung nasa likod. Sige, Mukhang ikaw lang ang makakapigil sa kanya. Para sa ganyang batang makulit, simple lang ang paraan. Basta bugbugin mo lang siya ng ilang beses. Jackpot ang nakuha ko sa pagpapakasal sa'yo.